Pakinggan nyo to. Ginawa ng Diyos yung mundo natin para maniwala. Ilan sila? Para Ilan nga sila? Sino-sino yung nagkasinta? onti lang yung mapupunta sa heaven. Sino yung nagkasinta? Onti lang yung mapupunta sa heaven. Kasi Sino yung nag-ano? yung mga tao Sino mo na-forman? yung mga tao mahina, mga Mahina. sasamayan, mapupunta sa hell yan. Basta maniwala. Dahil, ganun. Ginagaga mo, o kaya ito kasi sabi yung Oo, maniwala totoo. kayo. Maniwala. Lasing ka. Lasing ka muna ba? Kasi ako, Amen, amen, amen. Kailan bababa si Jesus dito? hindi masasabi ng Bible yan. Pwede mamayang 5 minutes. Pwede bukas dumating si Jesus. Pwede next year, pwede next month. Saan yung tatalon? Sa langit? Nagsishare ako ng Okay. mga tinatarantado. Okay. Nagbablasphemy ka eh. Hindi ka na papatawarin ni Jesus. Masama ka, Rachel. Hindi ako masama. Totoo yun. Paano mo nasabi masama? Maniwala ka sa akin. Sinabi mo ba? Blasphemy yun. Yung hindi pa niniwala sa Diyos, hindi ka kilalanin ng Diyos. Sumabog talaga yung DMs ko dito. Sobrang dami pong nagsisend sa akin nito. Nung una hindi ko pa pinapansin. Pero sa sobrang dami, pinanood ko na. And then na-realize ko, meron pala tayong matututunan dito. So, isa-isayin natin, no? May mga katotohanan sa sinasabi ng bata. Pero narinig nyo naman sa kanya mismo, nagmula na lasing siya. So, hindi natin pwede sugarcoat. Yes, drunkenness is a sin. And hindi natin pwede i-justify yon. And as a Christian, we are not supposed to be drunk while sharing the Word of God. Being drunk is not a biblical way to spread the gospel. But can God use a drunk person to speak truth? Dito na papasok yung pagka-sovereign ng Diyos. Yes, God can use anyone to speak truth. Pero hindi ibig sabihin nun na ina-approve ng Diyos yung action niya. Maraming example sa Bible, makikita tayo, di ba? Ginamit ng Diyos yung donkey ni Balaam to speak truth. Di ba si Caiaphas, yung high priest na evil, ginamit ng Diyos to prophesy. Madami pang iba. God used pagan kings to fulfill His will. So, drunkenness is a sin, yes. Hindi to spiritual manifestation. But God can still use the words to convict others. Kasi as a Christian, we are called to be sober, holy, and spirit-filled, right? And I believe matututo siya sa pagkakamali niyang to. Kasi nakikita ko, parang knowledgeable na siya sa Bible eh. Pero parang bata pa kasi. Kasi may mga katotohanan sa sinasabi niya. Katulad nung sabi niya, masasama ang lahat ng tao. Totoo yun. Kaya nung may sumagot sa kanya na mabuti siya, mali yun. No? Sabi sa Romans 3:10, there is no one righteous, not even one. Bakit? Sabi sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Okay lang yun, no? No condemnation sa mga kapatid mo kay Kristo at sa mga kuya mo na katulad ko na nagre-rebuke sa'yo. Ayan, tamang word, rebuke. No? Kasi drunkenness is not a biblical way to preach the gospel. But nilalagay ko yung sarili ko sa position mo. Ako, nagigets ko siya, mga kapatid. Parang in a way, parang dumating ako sa point na gano'n. Hindi ko alam hindi ko siya kilala, pero ito yung naiisip ko lang Kasi before, ganyan din ako. Nagkakaroon ako ng thoughts na okay lang ako mag-inom. Kasi yung goal ko, ma-share ko ng gospel yung mga tropa ko. Kasi gusto ko ma-share din ng gospel yung mga tropa ko. Kaso nga, ang banding nila, inuman. So, paano ko sasama sa kanila kung hindi ako mag-iinom? Ganun yung mindset ko nung una. Pero, kinorek din ako ni Lord kasi, sabi sa Bible, do not let them influence you, influence them. So ngayon, kahit may mga ganung okasyon, nakakasama ko sila kahit di ako nagiinom. At alam nyo, mas madaling mag-share ng gospel kapag nakikita yon sa pamumuhay ninyo. Yung fruits of the Holy Spirit. Kasi kapag ganyan, di ba, parang nagiging way pa yan na imak ng ibang tao ang Panginoong Yesus. Kasi lasing nga siya, so anong nangyayari? Pinagtatawanan patuloy ng mga tropa. So feeling ko lang parang nakikisama siya, gusto niya ma-share ng gospel yung tropa niya, napainom siya, ayun. Kasi pag nakainom ka na, iba-iba na talaga yung, hindi na ikaw yan Hindi na, iba na yung lumalabas sa'yo. Tingin ko, bata pa siya, so madali pa siyang masway. So, let's pray for him na mag-grow pa siya spiritually, and I believe the Lord will use him mightily, no? Kapag naging rooted siya sa Word of God, at kapag naging obedient siya, syempre, at matututo, no? Lahat naman tayo dumadaan sa pagkakamali. Ang Bible puno ng mga tao na nag-failed publicly, nag-sin ng sobrang seryoso, at later nag-repent sila and they were transformed. So God bless you, kapatid. I pray na tama yung iniisip ko na talagang ang intention mo lang kaya ka umiinom kasama yung mga tropa mo, ma-sharean sila ng salvation. But I pray mas mag-grow ka pa spiritually, ilit ka ng
Lord sa mga tamang tao na makakatulong sa'yo mag-grow spiritually at maging mature sa faith. What do you think, guys?